So, hello po, ako po si Takeru Miyamoto. So, ngayon, 30th anniversary ng EDSA Revolution. So, as usual, meron na namang putang inang celebration sa Pilipinas ngayon. Sino-sino na lang ba yung mga tao na celebrate ng putang inang EDSA Revolution na yan, di ba? Siyempre, yung mga taong pinipilit nilang buhay, yung diwa ng putang inang EDSA na yan ulit, yung mga taong siyempre, yung mga nakinatong doon, di ba? Lalong-lalo na yung putang inang Abnoy na presidente na yan. Yung putang inang Pinoy na yan. Happy 30th anniversary ulit ng EDSA. So, putang inang saan na ba tayo dinala ng putang inang EDSA na yan? Bakit patuloy pa rin tayo sa celebrate yan? Tusin isang malaking kalokohan yung putang inang yan eh. After 30 years ng EDSA, ano na ba nangyari sa atin? Noong 1986, actually, 3 years old pa lang ako nun eh. So, ano bang alam mo dyan sa putang inang EDSA na yan? Wala akong alam. Wala akong alam dyan. Pero ang alam ko, ang malinaw, kung ano ba yung nangyari pagkatapos ng EDSA na yan, ng EDSA Revolution na yan. So tanungin nyo ngayon mga sarili nyo, mga hayop kayo, di ba? Kayong mga nagsa-celebrate hanggang ngayon, kayong mga hampas lupat, mga patay gutom na Pilipino ngayon, tanungin nyo ngayon sarili nyo kung kamusta na ba kayo pagkatapos ng EDSA na yan. So, ano ba yung unang-unang pinagmamalaki ng EDSA na yan? Unang-una, sabi nila, nagkaroon doon tayo ng demokrasya. Actually, meron akong video dati niyan eh. Siguro 2 years or 3 years ago na. Alam niyo yung demokrasya, para lang yun sa mga matatalinong tao. Diba? Putangan lang yan. Anuin mo naman yung demokrasya kung wala namang laman yung tiyan mo. Ano ba yung demokrasya kung wala namang laman yung utak mo? Ngayon pagkatapos ng EDSA Revolution, nagkaroon tayo ng presidenteng wala namang alam, di ba? Ikaw mo, isipin mo lang kabobohan ng mga Pilipino nung mga panahon na yun. Pagkatapos ng EDSA Revolution, nagkaroon tayo ng presidenteng wala namang alam. Isang presidenteng housewife lang siya di ba? Tapos, isang panatiko sa katolisismo. Di ba? Actually, pinaka-ayoko talagang leader, yung religious. Ayoko talaga. Di ba, sample mo lang si Tita Cory, putang wala namang ginawa yan eh. Putang lang yan eh. Kasi siguro, di ba, sumalangat na ang kanyang kaluluwa yan. Kasawa sila siguro ngayon ni Cardinal Sid sa impyerno, kung may impyerno man. Malaman, naggaganunan sila ngayon dalawa doon. Kaya para sa akin, tama ng celebration na yan. Puta na, wala naman nangyari sa atin pagkatapos ng EDSA, no? Kamusta na kayo yung mga nag-rally doon? Kamusta na kaya? Puta lang yan. Yun yung mga nag-rally ngayon, sila Ramos, yan, naging presidente, di ba? Tapos na Ingrile ngayon, senador. Sila okay sila. Kasi sila yung pasimuno niyan eh. So yung mga utong-utong mga Pilipino, mga bobo na nananiwala doon sa mga putang inang ngayon, sa mga putang inang mga yan, kamusta na kayo? Kamusta na kayo bilang typical na Pilipino ihiwalay niyo yung mga negosyante, ihiwalay niyo yung mga politikong sumama ng putang ng EDSA na yan. Kamusta yung mga natural na Pilipino lang, yung average Pilipino lang, di ba? Yan, okay pa rin naman tayo ngayon, di ba? Yan, hampas lupa pa rin tayo. Wala namang nagbago pagkatapos ng putang ng EDSA na yan. Tapos ngayon, mag-celebrate kayo yan. Sabihin nyo, may nagbago sa EDSA. Malaki nagbago sa Pilipinas mula nung napatalsikan si Marcos. So, malaki nagbago, putang na, mas lalo tayo naging dugyot. Kaya kung ako sa inyo, di ba? Imulat nyo yung isipan nyo. Talagang papauto kayo dyan, mga putang ina nyo. Hayop na yan. Kaya ulitin ko lang yung pinagmamalaki yung demokrasya na yan. Putang na, hindi naman pwede sa mga bobo yan eh, di ba? Ano pa ba nangyari pagkatapos ng EDSA na yan? Yan, nagkaroon tayo ng ABS-CBN na wala namang kakwenta-kwentang media, di ba? Naging monopolize sila. Alam nyo na yan eh, alam nyo yung mga nangyari na yan eh. Yung dating mga pag-aari ng gobyerno ngayon, naging private, di ba? Naging pagmamayari ng mga pribado, mga mayayaman na mga sugapa na yan. Ngayon, imbis na gobyerno mismo yung nagbibigay ng servisyo sa atin, ngayon, yung mga mayayaman na yan na pinamigay pagkatapos ng EDSA na yan. Yan utol lang, sasabihin ko ulit wala akong alam sa diwa ng EDSA na yan. Kasi 3 years old pa lang ako nun eh. Pero damang-dama ko, ang nangyayari pagkatapos ng EDSA na yan. Kasi ito ako OFW ako Putang na pamilya ko hindi ko kasama Kasalanan ko ba yun? Oo. Kasalanan nating lahat yan. Aminin nyo na kasi mga Pilipino kayo, mga bobo kayo. Kung matalino yung mga Pilipino, dapat hindi dugit yung Pilipinas. Mga putang ina nyo ulit. Alam ko, nakapagigil kayo. Sige na, okay na. Happy 30th anniversary EDSA Revolution. Sige, patay gutom pa din yung mga Pilipino. Puta na. Pabobo ang mga Pilipino. Ewan ko sa'yo na, babay.